napansin ko nga agad, mas maganda pa doon sa dati kaysa dito. Doon sa dati nga pinagtrabahuan ko, state capital na pala yon. Kaya mas develop na yon kumpara dito sa lugar na to. Kung napapansin nyo yung lugar na yon na mahirap na lugar pa, mas mahirap na lugar ngayon itong napuntahan ko. At pagdating namin doon sa airport, ang unang-unang napansin ko, madaming mga baboy. Mga itim yung baboy nila. Hindi ko alam kung baboy. Hindi naman siguro baboy damo yun eh. Dahil mukhang baboy talaga, kaya nga lang madudumi. Puro putik at parang itim na baboy ganun. Pero madami. Magandang araw mga kabayan. Nakabalik na nga pala ako dito sa Africa, pero baka hindi pa ako masyado makakapag-upload dahil mag-oobserba pa ako dito sa paligid. Doon sa mga nakasubaybay sa atin, siguro mapapansin nyo, iba na yung kwarto ko ngayon. Hindi lang yung kwarto. Ang nangyari kasi, di ba nung magbakasyon ako, February 27, nung umalis ako doon sa pinagtatrabahuan ko. Nung bumalik ako dito sa bansa na to, March 28. Medyo matagal na. Pero hindi agad ako nakaalis doon sa capital city dahil merong pagbabago dito sa pinapasukan namin. Ang nangyari kasi, pagpapalit-palitin yung mga technician daw. Hindi ko sigurado kung 4 na buwan o 5 buwan, 6 na buwan na palipat-lipat daw kami. Kaya ngayon, yung mga makakasama ko sa video kung sakasakali, mga bagong mukha na. Sila James, sila Onek, sila Cirilo, hindi na natin masasama sa video. Kaya nakakalungkot mang sabihin, doon sa mga nag-aabang na din, doon sa mga video nakasama ko si James. Pasensya na po dahil nagkaroon ng pagbabago doon sa pinapasukan namin. Kaya lahat ng mga technician, magso-swapping daw yan. Every 5 months or 6 months yata, ganun. Kaya halos ang mangyayari, isang bakasyon, pagbalik, ibang lugar na naman. Ganun ang mangyayari sa amin. Mukhang okay naman dito. Kaya nga lang, hindi magiging kagaya no sa dati. Dahil doon, madalas ako mag-upload nun. Ngayon, medyo maninibag pa ako niyan. Dahil yung mga bagong kasamahan ko, mga hindi ko pa kilala yan. Kaya tatansyahin ko pa yung sitwasyon. Pero yung kalagayan ko ngayon dito, okay naman. Ang i-share ko nga pala, yung naging biyahe namin, magmula doon sa capital city hanggang dito. Marami nga palang naging stopover bago kami nakarating dito. Yung una naming dinaanan na isang bayan, nakakaawa yung itsura ng bayan na yun. Dahil ang sabi ng mga ibang tao doon, pati yung nakatabi ko, doon siya bababae. Kasi nung sa eroplano pa lang, natanaw ko na yung paligid parang lumubog sa tubig. Ang sabi nung nakatabi ko, dati daw hindi ganyan dito. Doon sa lugar na yun pala. Mga 5 years pa lang daw yan nung magsimulang lumubog yung lugar nila. Kaya ang nangyari ngayon doon, yung buong paligid na may community ng mga tao, nilagyan ng mga dike para hindi pasukan ng tubig. Kaya sa ngayon, umaasa na lang sila sa mga humanitarian groups. At pagkatapos, lipad uli kami sa kabilang stopover naman. Doon sa sumunod na stopover, medyo maayos na. Yung airport nila, sementado na. Hindi kagaya doon sa dati na pati yung runway ng airport, hindi sementado. Doon sa isang dinaanan namin, okay na. At pagkatapos nun, hindi rin nagtagal, mga 15 minutes lang, lumipad uli, papunta naman dito.
At paglapag nga namin doon sa airport dito, napansin ko nga agad, mas maganda pa doon sa dati kaysa dito. Doon sa dating pinagtrabahuan ko, state capital na pala yon. Kaya mas develop na yon kumpara dito sa lugar na to. Kung napapansin nyo yung lugar na yon na mahirap na lugar pa, mas mahirap na lugar ngayon itong napuntahan ko. At pagdating namin doon sa airport, ang unang-unang napansin ko, madaming mga baboy. Mga itim yung baboy nila. Hindi ko alam kung baboy. Hindi naman siguro baboy damo yun eh. Dahil mukhang baboy talaga, kaya nga lang madudumi. Puro putik at parang itim na baboy ganun. Pero madami. Kaya para po doon sa mga nakasubaybay sa mga ina-upload ko, pasensya na at madaming mababago. At hindi na ako masyadong makakagawa ng mga content dahil nga sa ngayon bago pa lang ako dito, mahirap na. Kailangan mag-iingat. Isama ko na nga pala yung kuha nung nandun pa ako sa Pilipinas, nung bago ako umalis. Bukas nga pala, flight ko na ulit, pabalik na nga Africa. Kaya balik ulit tayo doon sa content natin, doon sa buhay ko doon sa Africa. Ngayon, sinama ako ni Mrs. dito sa bilihan ng damit. Bibilan daw niya ako ng ang isusuot ko bukas sa airport. Dito rin pala nagtatrabaho yung isang taga ron sa amin. Kababaryo namin to eh. Oh, kumusta? Okay lang, sir. Sawa ng Diyos. Ando si Mrs. eh, nagbibihis. Sabi ako lang daw yung bibili niya. Anong pala, mas marami yung bibili niyang damit. Galing din nga pala kami doon sa isang salon. Napasubo ako eh. Dahil sabi ko, huwag na akong ipapedicure. Pinapedicure pati yung pa ako. Yung dalawang kasama. Ano nga pala pangalan nitong shop nyo? Dalok Bangged, sir. Dalok Bangged, Zone 5 Magallanes Street. Location. Meron kayong sale ngayon? Marami, sir. Nakita ko puro Nakaless 20%. 20% eh, no? May buy one 100. Ayun yung kinukuha ni Mrs. Yung mga tigwa 100. 300. Ayun, namimili. Nakita may tigwa 100 yun. Namili nang namili. Ibibili daw ako ng damit pang airport. Yun, isa yung sa akin, 5 yung kanya. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan niyo yung shinare ko ngayon at sana patuloy niyo akong subaybayan. Kahit na paminsan-minsan na lang yung gagawin ko.